Alam nyo, ngayong buwan ng Mayo, tayo ay nakasaksi at nakarinig ng iba't ibang maraming kaganapan sa loob at labas ng bansa. May mga usapin sa politika, may mga aksidente na hindi inaasahan, may mga tensyon na sa ibang mga bansa na ngayon ay nababalitaan natin. May mga major events, minor events na unfold. At pagka mayroong mga ganyang pangyayari, especially yung madaling kumuha ng atensyon ng publiko, makikita natin na mayroong dalawang klase ng taong tumutugon doon sa mga kaganapan ng mga pangyayari na yan. May mga taong tumutugon dahil nakuha yung kanilang atensyon, may mga taong tumutugon dahil sila ay na-excite lang doon sa pangyayari, at may mga tao din namang tumutugon dahil meron silang nakikitang pakinabang doon sa mga kaganapan na yon. Pero bukod doon, meron din mga tao na tumutugon na naiintindihan nila kung ano talaga yung totoong nangyayari. Malinaw sa kanila bakit nangyayari yung isang kaganapan na yon. Merong mga nandoon dahil gusto nilang maintindihan pa ng mas malalim bakit nangyayari yung isang event na iyon. The same event, the same reality, but two different responses ang makikita natin sa mga ganyang klaseng pagkakataon. And that difference is rooted in what people truly believe. And that is exactly what we see in John chapter 12, dito sa passage natin ngayong umaga. Hindi lang ito talaan ng triumphal entry ni Christ, hindi lang ito selebrasyon na makikita natin sa passage natin. Si John ay may inilalantad na mas malalim. He is showing us how the same Christ, hayagang pinakilala sa kasulatan, ay nagbubunga ng dalawang magkaibang tugon. At yan ang tutunghayan natin sa ating passage ngayon sa John chapter 12. Inayahan ko kayong makipagbukas sa akin sa aklat ng Juan, Kabanata 12, talata 12 hanggang 19. John chapter 12, verse 12 to 19. Tayo po ay tumayo at basahin natin ang ating passage ngayon. Babasahin ko po ito sa Tagalog, yung matagumpay o yung triumphal entry ni Christ sa Jerusalem. Verse 12, kinabukasan, nabalitaan ng napakaraming taong naroon sa pista na si Jesus ay pupunta sa Jerusalem. Kaya kumuha sila ng mga sanga ng puno ng palma at lumabas sila upang salubungin siya. Nagsigawan sila, "Hosana, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, ang Hari ng Israel." Nakita ni Jesus ang isang asno at sumakay sa rito gaya ng nasusulat, "Huwag kang matakot, anak na babae ng Zion. Narito ang iyong hari, dumarating na nakasakay sa batang asno." Noong una, hindi nauunawaan ng mga alagad ni Jesus, yung mga disciples o yung iba pa, ang mga bagay na ito. Subalit nang siya ay luwalhati na, naalala nila na ang mga ito ay nakasulat tungkol sa kanya at ginawa nga sa kanya. Kaya patuloy na nagpatotoo ang mga taong kasama niya noong tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at muli itong binuhay. Nabalitaan din nila na gumawa si Jesus ng ganitong himala, kaya't nagpunta sila para salubungin siya. Last verse, verse 19, dahil dito sinabi ng mga Pariseo sa isa't isa, "Wala tayong magagawa. Tingnan ninyo at sumusunod na sa Kanya ang buong mundo." Pagpalain ng Diyos ang Kanyang salita, makakaupo na po tayo. As we come to this passage, tayo ay pumapasok sa isang crucial point ng ministeryo ng Panginoong Jesucristo. Yung pagkabuhay na muli ni Lazaro ay nangyari doon sa chapter 11 ng Book of John. At ang mirakulo niya ay lumaganap sa lugar nila. At dito, ang Panginoong Jesus ay hindi na nakatago, hindi na siya hidden. Siya ay pampubliko ng nakikilala, siya ay pampubliko ng pinag-uusapan, at higit doon, siya ay pampubliko na ang sinusundan ng maraming mga tao. Pero ang agad na makikita nyo rito, mapapansin nyo agad na malinaw, recognition is not the same as understanding. Nare-recognize sila si Kristo, pero hindi nila naiintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Ang setting nito ay Passover. Hindi ito aksidente lang. Ito ay covenantal in nature. The people are gathered to remember God's deliverance of Israel from Egypt. Ito yung ginagawa nila. Pero malalim ang kabalintunaan dito. Ang totoong Passover na dumadaan sa harapan nila, pumapasok sa Jerusalem, marami ang hindi nakarecognize kung sino talaga siya. Many fail to recognize Him rightly. They speak rightly, but they do not understand rightly. Tama yung kanilang sinasabi, tama yung kanilang pinapahayag, pero hindi nila naiintindihan ng tama kung ano talaga yung
nangyayari. And we are therefore confronted with two doctrinal realities dito sa passage natin na nag-create ng tension. Una, ipinapakilala si Kristo rito bilang pinangakong hari. Katuparan ito ng Zechariah chapter 9 verse 9. At pangalawang tensyon na makikita natin dito ay ang tugon ng mga tao dito ay hati sa ipinahayag na hari. Hindi dahil malabo si Kristo, kundi dahil malabo ang puso ng mga tao. At dito tayo dapat maging maingat. Exposure to truth does not equal submission to truth. Ang pagiging lantad sa katotohanan ay hindi ibig sabihin ng kapantay ng pagpapasakop sa katotohanang nahayag. Ang pagiging kaisipan na tayo ay malapit kay Kristo ay hindi rin kapantay ng pananampalataya kay Kristo. Marami ang nandun, marami ang nakakita, marami ang nagsasalita ng tama tungkol kay Kristo, pero hindi lahat ay naniniwala ng nakakapagligtas na paniniwala, kagaya ng sinasabi ng passage natin. And it is precisely from this tension mula sa kaliwanagan ng kapahayagan ni Kristo at sa kaligtuhan ng tugon ng tao, diyan natin nahanguin ang ating mensahe ngayong umaga. Christ reveals the heart by confronting false devotion and cultivating true faith through His revealed kingship. Inahayag ni Kristo ang puso ng tao sa pamamagitan ng paglalantad ng huwad na debosyon at paglilinang ng tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang ipinahayag na pagkahari. Christ reveals the heart by confronting false devotion and cultivating true faith through His revealed kingship. Nahayag na yung hari, dumaan na yung hari, pero malabo pa rin ito sa mga taong sumaksi sa mga himalang ginawa niya. Pag sinabi natin Christ reveals the heart, hindi lang ito basta usapin na nauobserbahan niya kung ano yung nilalaman ng puso. He brings it out. Nilalantad niya kung ano talaga yung nandoon sa puso ng isang tao. Brethren, the presence of Christ has a revelatory effect. It uncovers what is hidden beneath religious language and outward participation. And at the same time, nagdudulot ito ng totoong pananampalataya, hindi dahil doon sa eksenang nasaksihan, hindi dahil pinipilit sila, kundi dahil doon sa tamang naintindihang katotohanan na kanilang tinatanggap. And the danger therefore ay ang isipin na ang pakikiisa, pakikisalamuha sa pagbibigay ng karangalan kay Kristo ay kapantay ng pananampalatayang totoong nakapagliligtas. Maaari kang makibahagi sa pagbibigay ng parangal katulad ng ginagawa ng iba kay Kristo, yet remain unchanged in the heart. Ang tanong ay hindi kung parte ka ba ng samahan o crowd ng mga ito. Ang tanong ay anong klaseng crowd ka kabilang? Saan ka kasama sa samahan na ito ng mga tao? And let me present to you two conditions, dalawang tugon at dalawang crowd. First is superficial celebration at pangalawa ay submissive conviction. Superficial celebration, paimbabaw na pagdiriwang, at pangalawa ay submissive conviction, mapagpasakop na paninindigan, na yung dalawang bagay na susubukan nating tingnan sa ating teksto. Pansinin niyo doon sa verse 13 sa passage natin sa John chapter 12. May mga tao na kumuha ng palm and branches doon at sila ay sumisigaw, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. Now, sa isang banda, walang masama dito. There is nothing wrong with doon sa mga sinasabi nila. Ang totoo, sila ay nagagalak, sila ay nagpapahayag ng kanilang pagsamba. Kinukot pa nga nila ang scripture. Isa sa mga kinukot nila ay ang Psalm 118. Kasi ito sa mga recognized messianic psalm. So ang issue rito ay hindi yung verbal accuracy. Ang usapin dito ay theological understanding. Sapagkat nung tinatawag nilang hari si Kristo, ang iniisip nila ay political categories. They are expecting deliverance from the power of Rome. Sa panahon na ito, they are expecting a kind of Messiah na magre-reign aligned with their nationalistic hopes. Yun ang kanilang inaasahan. Yet, ang Panginoong Kristo ay pumasok sakay ng donkey, verses 14 to 15, at tinutupad niya ang hula ni Zechariah. Doon sa chapter 9, verse ng Zechariah, hindi siya dumating bilang isang hari ng digmaan, kundi isang humble king na dumaan sa harap nila.
At dito may inaan si John na importante sa verse 16. Sabi doon, even his disciples did not understand these things at first. Hindi muna naintindihan ng mga disipulo kung ano yung nangyayari sa una. Hindi kagad nila naunawaan. And that tells us something very important. Right words do not necessarily mean right understanding. Right words does not mean right understanding. Even yung isipin natin, yung proximity natin kay Christ ay hindi automatic na nagbibigay kagad ito ng kalinawan. Hindi kagad produkto na maiintindihan mo lahat ng pangyayari. The crowd that witnessed Lazarus continues to testify in verse 17. At dahil doon, maraming tao yung pumunta. So verse 18, but again, ang dahilan ng paglapit nila ay hindi dahil sa katotohanan ni Kristo. Lumalapit sila dahil doon sa mga ginawa niyang kababalaghan. Kaya sila lumalapit kay Jesus. Makikita natin dito na mayroong celebration na maingay, visible, scriptural in language, but shallow in understanding. It is possible to be deeply involved in the religious activity. Pwede yun, and yet remain spiritually unconverted. Maaari kang makisama sa mga pagdiriwang o mga gawain pangrelihiyon, pero wala kang tunay na kaligtasan. Wala kang tunay na pagsusuko ng sarili mo kay Kristo. At yan ay shallow understanding sa totoong misyon at pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. And that is the danger. Yan ang panganib ngayon sa mga maraming tao na sumasama sa mga relihiyon. Pero hindi nila naiintindihan bakit sila nandoon. Bakit sila nakikisama. Mga kapatid, ito rin ay pag-iingat sa atin. The warning becomes very direct sa ating mga mananampalataya because it is possible to present and worship, to sing the right song, to affirm the right truths, pero yung puso mo ay ayaw pa rin magpasakop sa ilalim ng paghahari ni Kristo. Maaring marunong ka sa mga Kristiyanong lingwahe, pero lumalaban ka pa rin sa tunay na pagsuko kay Kristo. You participate externally sa worship ministry, yet internally, hindi pa rin tinatamaan ng tunay na repentance. Hindi pa rin tinatamaan ng tunay na kabanalan. Wala pa rin totoong pagpapasakop sa Lordship ni Christ. Maaaring sinusundan mo ang operasyon ni Kristo na angkop sa iyong inaasahan, hindi sa Kristong ipinapahayag ng kasulatan. Dahil ang pampublikong sigasig kay Kristo ay kadalasang bumabagsak kapag dumadating na ang hinihingi ng krus. Public enthusiasm for Christ often collapses before the demands of the cross. Ang ganyang klaseng debosyon ay pampublikong nakikita ng marami, ngunit hindi pa nasusubok ang halaga ng tunay na pagkadisipulo nito. Maaring ito ay kumikilala kay Kristo sa panlabas na anyo, pero siya ay umaalis, siya ay tumatakas pag ang hinihingi na dito ay sakripisyo at pagsunod sa mga utos ni Kristo. Tandaan natin yung crowd, kinikilala nila si Kristo as King. Pero tinatanggihan nila yung path ng cross na kanyang tinupad. Alam niyo, ako nagtatrabaho ako sa isang logistics na nature ng trabaho, maraming customer na gusto kaagad makakuha ng benefits ng produkto pero ayaw dumaan doon sa instruction o sa tamang proseso. Gusto kaagad nila ng resulta pero ayaw nila ng dumaan doon sa proseso. Gusto kaagad nila convenience. Tinatanggihan nila yung commitment at yung disiplina. Ganito rin yung hinahamon sa atin dito. Tanggihan mo yung mababaw na paghanga kay Kristo at magpasako pa sa Kanya bilang ipinakaw sa krus at karapat-dapat na hari. Reject shallow admiration and submit to Christ as the crucified and rightful King. Talikuran mo yung mababaw na debosyon na ang pinapahalagahan lamang si Kristo dahil sa Kanyang pansariling pakinabang. Hindi tayo tinawag sa ganitong klaseng pananampalataya. Tanggihan mo ang pananampalatayang hinuhubog lang ng kaginhawaan sa halip ng otoridad ng banal na kasulatan. Ganyan ang marami sa atin dito sa Pilipinas tuwing araw ng linggo ng palaspas, katatapos lang na itong mahal na araw, maraming taong dumadalo sa simbahan na may mga hawak na palaspas.
Ito ay visible participation. Nandun sila, nakikilahok sila sa mga gawaing pangrelihiyon. It is religiously meaningful. Walang masama doon. Ini-reflect nito yung kanilang awareness kay Christ. Yung kanilang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Ngunit para sa marami, sila ay nananatili sa antas o sa level ng simbolo lamang. The act is performed but the heart is not examined. Hindi sinusuri ang panloob, hindi sinusuri ang intensyon ng puso. Bakit ka nandoon? Bakit ka sumasama sa mga gawaing pang relihiyon? Katulad yan ng mga tao dito sa passage natin sa John chapter 12. The branches are present, but the understanding of the king is absent. Mga kapatid, turn from self-centered worship and submit to Christ as your crucified and rightful king. Huwag kang manatili dun sa antas sa mga panlabas lang na pakikisalamuha o sa mga gawaing pang-ministeryo lang. Maganda yan, walang masama diyan, pero magkaroon ka ng pagsusuri kung ito ba ay produkto o resulta ng tunay mong ugnayan kay Kristo. Huwag kang manatili doon sa labas o antas na ikaw ay nandito lang dahil meron kang obligasyon na dapat gawin. Iyan ay resulta lamang ng tunay mong ugnayan kay Kristo. Hindi niya kayang takpan ang tunay mong ugnayan kay Kristo. Maaring maging busy ka sa lahat ng mga bagay, pero hindi nito kayang takpan ang tunay mong estado sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Pero ang totoong pagsamba ay hindi nagtatapos doon sa pagkilala lamang kay Kristo. Hindi kilos nito ang puso ng isang tao doon sa pagkilala papunta doon sa hangdaang magpasakop sa kanyang pagkapanginoon. Yan ang titingnan natin sa pangalawang punto natin. Submissive conviction, mapagpasakop na paninindigan. Now, in contrast doon sa crowd, binigyan tayo ng isa pang grupo doon sa passage natin, and that is the disciples, ang mga disipulo ng Panginoong Jesucristo. Alam mo kung ano striking dito, hindi ka agad may clarity. Kulang pa nga hindi nga nila naiintindihan nung una eh. At least initially, sabi doon sa verse 16, sabi doon his disciples, sa verse 16, did not understand these things at first. Hindi ka agad nila naiintindihan. Napaka-importante nung passage na to. Because may sinasabi ito sa atin na ang totoong pananampalataya ay hindi nagsisimula na maintindihan mo ang kabuuan. Na maintindihan mo muna. Pero ito yung difference. Sila ay sumunod, sila ay nanatili, they followed Christ even when they did not fully understand Him. Sumunod sila, nandun sila, nanatili sila, kahit na hindi nila naiintindihan kung ano yung nangyayari. Dito sa kaganapan na ito sa passage natin, makikita natin yung verse 19, kung ikukumpara natin yung sa mga Pariseo, nakita nila yung parehong events. Nakita nila yung parehong pangyayari. Nakapakinggan nila yung mga patotoo, yung maraming testimony. And yet their conclusion is rejection. Look, sabi doon ng mga Pariseo, the world has gone after him. Alam nyo, hindi ito declaration ng pananampalataya. Ito ay declaration of frustration. Yung passage na yan. So malinaw dito yung distinction. The crowds respond with excitement, without understanding, but the disciples respond with commitment that grows into understanding. Hindi kaagad nila naintindihan, pero sumunod sila. At ang sabi nga nung passage natin, naintindihan nila ito matagal na. Nung nag-glorified na si Christ, tsaka lang nila naintindihan yung mga pangyayaring ito. Ang mga Pariseo ay tumugon ng may matigas na pagtanggi sa paghahari at pagiging hari ni Kristo despite clear evidence. Nakita nila yung ebidensya. Nakita nila na ang Panginoong Hesus ay katuparan ng mga propesiya sa lumang tipan, gumawa siya ng maraming himala. Pero ang tugon nila ay rejection, pagtanggi kay Kristo. Kaya dito, lumilitaw yung tensyon sa passage natin na ang totoong pananampalataya ay madalas nag-ooperate with incomplete understanding but continues in submission to Christ, while unbelief demands clarity
yet refuses to submit even when the truth is evident. Ganyan yung nakikita natin dito. Kaya magkaroon ka ng pagsusuri at pagninilay dito. Tingnan mo ang iyong paninindigan kay Kristo. Kung ang iyong pagsunod sa Kanya ay nakabatay sa iyong pangunawa o gusto mo munang maintindihan lahat bago ka sumunod, you are setting conditions for Him. Nagtatayo ka ng kondisyon kay Kristo bago ka sumunod. Ang totoong pagkadisipulo ay hindi nangangailangan ng clarity bago sumunod. Ang kinakailangan ay pagtitiwala at pananampalataya sabagat si Kristo ay Panginoon na. Yan ang malinaw dito sa talata natin. Kaya kung ang pananampalataya mo ay laging nakahold habang nanghihintay ng kumpletong sagot, yan ay isang pagkakamali. Yan ay selective obedience. Pumipili ka lang kung ano yung gusto mong sundin. Pag hindi na convenient, pag may nakapaloob ng sakripisyo, ayaw mo na. Kasi hindi mo naiintindihan. No, brethren, ang totoong pananampalataya ay hindi nakabatay doon sa naiintindihan kagad natin. Ang kailangan natin ay pagtitiwala sa naghahari ng si Kristo. Christ is not to be negotiated. He is to be obeyed. Ang tunay na sumusunod kay Kristo ay hindi nagdidemand ng full sight before surrender. He submit because Christ is Lord, not because everything is already explained. Sapagat ang matatag na pagpapasakop kay Kristo ay kalaunang nagbubunga ng spiritual na kalinawan. Sumunod ka muna bago mo maintindihan yung gustong ipaliwanag at ipakita sa iyo ng malinaw ng Panginoong Jesucristo. The disciple followed Christ first and later understood His redemptive mission. Tsaka nila naiintindihan yung misyon na gagawin ng Panginoong Jesucristo. Ang totoong mananampalataya ay lumalago sa kalinawan o sa clarity sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpapasakop sa salita ng Diyos. Alam mo, may mga bata ritong maliliit, yung mga batang sumusunod sa kanyang mga magulang, kahit hindi nila alam kung saan pupunta o dadalhin ang kanilang mga magulang pagka sila ay naglalakbay. Pero nananatili lang, panatag sila. Panatag yung mga bata kasi kasama nila yung mga magulang nila at alam nila ligtas sila. Hindi nila naiintindihan ng lahat pero nagtitiwala sila sa kanilang mga magulang na gumagabay sa kanila. At gusto kong gawin itong hamon ngayong umaga. Manatili kang tapat kay Kristo habang nagtitiwala sa kanyang katotohanan na lampas sa kasalukuyang pagkaunawa. Remain faithful to Christ while trusting His truth beyond present understanding. Maaring may mga malabo, maaring may mga hindi pa malinaw, pero wag tayong ma-discourage. Magpatuloy tayong sumunod kay Kristo. Magpatuloy tayong magpailalim sa Kanyang pagka-Panginoon. Huwag kang mabilis mag-withdraw pagka ang confusion ay nandyan sa harapan mo. O kaya ang paraan ng Diyos ay malabo at hindi kaagad natin naiintindihan. Huwag kaagad tayong tumigil. Huwag kaagad tayong ma-discourage. Iyan ay panawagan ng pananampalataya. Remain under Scripture and continue obeying Him without full clarity. Ganyan yung nangyari kay John Wesley noong 1738 sa London. May mga maliliit na Bible study siyang dinadaluhan. Pero hindi niya naiintindihan yung siguro sa pag-aaral o sa pagtuturo, hindi niya kaagad naiuunawaan. Pero doon sa kanyang journal, sinabi niya doon nang binabasa niya yung preface ng sulat ni Martin Luther sa Romans, sabi niya doon, magkaroon siya ng strangely warm. May parang nag-aapoy, nagdinginga sa kanyang kaloob-looban. Nagkaroon siya ng malinaw na kumpiyansa sa gawa ng Panginoong Jesucristo para sa kanyang kaligtasan. Alam niyo, ang mahalaga rito sa story ni John Wesley, hindi kaagad niya naiintindihan bago siya sumunod. Pero ang ginawa niya, sumunod siya kahit hindi niya pa lubos na naiintindihan. Nanampalataya siya, sumunod siya, nagtiwala siya sa Panginoong Jesucristo at habang siya ay nagpapatuloy sa pananampalataya at pagpapasakop, ipinakita sa kanya ng Diyos ang kalinawan, katiyakan ng kaligtasan. Ganyan din ang kadalasang gawa ng Diyos sa mga mananampalataya.
sa mga Kristiyano. Hindi kaagad siya nagbibigay ng mabilisang sagot sa bawat tanong o malinaw na sagot sa mga hinahanap natin, kundi dinadaan niya tayo sa malalim na pangunawa sa pamamagitan ng pagpapatuloy na kumpiyansa, pagpapasakop sa kanyang mga salita. Brethren, do not be discouraged by incomplete understanding. Huwag kaagad tayong manghina, manlupaypay pag hindi kaagad natin naiintindihan. God grows His people not instantly but progressively through faithful obedience to His Word. Ang kailangan natin gawin ay magsumikap, manindigan tayo sa Kanyang salita sa kabila ng hindi natin naiintindihan ng malinaw. Pero huwag tayo dumating sa estado na parang ayaw na nating maintindihan. Hindi ganyan yung nangyari sa mga disciples. Naintindihan nila later on. Pero maiintindihan mo lang yan kung magpapatuloy ka sa pagpapailalim sa kanyang mga salita. At sa inyo na mga bisita namin, lagi namin kasama sa pagsamba. Perhaps laging nandito at dumadalo. Maaaring familiar na kayo sa mga Kristiyanong lingwahe. Alam niyo na kung anong ginagawa ng isang local church, pero wala pa kayong pagpapasakop sa paghahari ni Kristo. Huwag kayong manatili doon sa crowd lang. Huwag kayong manatili na tagahanga lang ni Kristo, na nakikisa kayo sa selebrasyon ng parangal sa Kanya. Tinatawag kayo para manampalataya. Yan ang panuwagan sa inyo. Tinatawag kayo para magsisi sa inyong mga kasalanan. You are called to submit to Christ. Hindi bilang imahe na dapat hangaan lang katulad ng mga artista o mga celebrity. Kundi tumugon kayo sa Kanya bilang Panginoon ninyo at inyong tagapagligtas. Come to Him as He revealed in the gospel of Christ. At sa pagtatapos natin, parehong Kristo na nakatayo sa harapan ng lahat, yet two crowds emerge. Yung isa ay nagpupuri pero hindi nila naiintindihan. Meron namang mga nandoon din, sumunod, kakaunti ang pangunawa. Ang difference hindi yung exposure, kundi yung pagbago doon sa pagtingin nila kay Kristo. At totoo ito sa panahon natin ngayon. Maaari mong isipin na malapit ka kay Kristo, nagsasalita ka ng tama patungkol kay Kristo. Pero ang tanong, ikaw ba ay totoong nagpasakop na sa Kanyang salita, nagpasakop na sa Kanyang paghahari? At yan pa rin ang parehong biyaya na ibinibigay ng Diyos sa marami sa ngayon. Hindi niya lang nilalantad ang puso ng tao. Binabago niya ito sa pamamagitan ng patuloy-tuloy na pagpapasakop sa kanyang mga salita. Kaya bilang isang iglesia, ito yung gawin natin. Magkaroon tayo ng personal na pagninilay kung totoo ba tayong nagpailalim, nagpapasakop sa kanyang paghahari. Magkaroon tayo ng paninindigan at kasabikan sa kanyang pagka-Panginoon at bilang hari ng Iglesia. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, salamat dahil Ikaw pa rin ay hari sa aming kalagitnaan. Hindi lamang kami nagsasalita ng tama, hindi lamang kami nakikiayon sa sinasabi ng iba. Dalangin ko, O Diyos, na kami ay patuloy mong dalhin sa pangunawa sa mga gagawin pa ng Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami, O Diyos, na huwag kaming manlupaypay, manghina sa mga bagay na hindi pa namin naiintindihan. Alam namin at hindi namin tinatanggi, O Diyos, na may mga bagay na mahirap, malabo, may mga humahad lang sa aming pagsunod sa pananampalataya. Pero salamat dahil dinadala mo kami sa antas ng paglago ng pagkilala sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na huwag kaming manangan sa mga sarili naming kakayahan. Manangan kami sa pananampalatayang ipinakita mo sa Ebanghelyo. Magpasakop kami dahil si Kristo ay naghahari na at siya ay hari. At bilang hari, kami ay tinatawag mo upang magpailalim sa kanyang mabuting paghahari. Kaya, O Diyos, dalangin ko na kung kami man ay nagkakaroon ng pagtanggi sa iyong paghahari, dalangin ko na kilusan kami ng banal na Espiritu upang kami ay huwag lumaban sa mga katotohanang ipinapahayag ng inyong kasulatan. Salamat sa araw na ito kung saan naririnig namin ang tinig ng Panginoong Jesucristo na tumatawag sa amin upang magpatuloy manindigan sa katotohanan ng inyong Ebanghelyo. Salamat, Ama. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.